Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone. Kung naranasan sa reading nito, this is a general reading. Not a collective reading your energy at this time. Upright ba to? Yeah. Magtatagumpay, clarified by the Lover's card. Mag-uumpisang magtatagumpay na yung love life mo o yung sa inyo ng person na divinely guided yung connection nyo. Mag-umpisa na magtagumpay yan. Na wala nang blockage, no? Sa inyong dalawang wala nang hadlang sa mangyayaring union sa inyong dalawa. So, ano pa ang energy mo ngayon? You're intellectual, logical, sharp yung mind mo, and sumisimbolo ng victory to and success eh. So, maaaring nag-succeed ka, you're victorious right now, na-wash out, na-vanish yung mga harang, hadlang, blockage, mga ganyan. Walang nagka-cloud sa isipan mo, walang mga outside influences or evil influences or yung mga nagbablock at mga nagka-cloud sa isip ba. Walang ganon. Stable ka, secured, and confident, independent na person. Ano pa ang energy mo yun? Komportable ka. What's with the Ace of Wands in reverse? Ayaw mo mag-take ng action pagdating sa person mo na to? Oo. Ayaw mo mag-take ng action pagdating sa person mo na to na may distance sa inyo. Short distance or long distance, mas may distance yan. Ayaw mo na mag-take ng action sa kanya. Kumbaga, wala kang gagawin action. Ano ka lang, kalma lang, relax, ganun. Wala kang gagawin action or you're not determined, you're not willing to take action pagdating sa kanya. Parang, okay ka kung ano ka ngayon, kung ano yung situation mo ngayon na wala siya sa buhay mo. Komportable ka, kontento ka, you feel blessed. Ano pa? Ang ini-embody mo energy ngayon? Nag-heal ka ngayon eh. Parang nag-rejuvenate din. And possible you love to spend time in nature or outdoors, ganyan. O gusto mo yung magtanim, gusto mo yun, yung magtanim-tanim ka, ganon. O yung magtanim ng mga seeds, mga ganyan, and flowers. Or gusto mong yung napapalibutan ka ng flowers. And yung you feel connected sa nature. Ayan. Possible din na mapagmahal ka sa mga animals. Nakukyutan ka siguro sa mga animals. Natutuwa ka sa kanila. Pwede din kasi merong rabbit dyan. Ano pa ang in-embody mo energy ngayon? King of Water. Empathetic ka, understanding, loving, affectionate, or emotional ka right now. Mapagmahal ka sa hayop po. You treat them like children, mga gano'n, no? O, kagaya nito na pumapatong sa kamay niya, yung gano'n.
You show how you love animals. You show your real self, yung totoo mong pagkatao, kung ano ka, kung sino ka. At maki-nature ka eh. At maki-animals din. Oh. Pagmahal ka sa animals din. Parang tinuturing mo silang anak. Parang ganun ba? They feel loved by you. Oh, kasi pagmahal ka nga eh. Empathetic ka pati. You are brave kasi with the red hair and passionate and hindi mo tinatago yung totoong ikaw. Pinapakita mo yon. Kung meron naka-cover sa pagkatao mo, personality mo, ikaw mismo ang nagtatanggal ng cover na yon, ng mask na yon. Pinapakita mo yung totoong ikaw. O nire-reveal mo yung totoong ikaw, paano ka talaga. Yan. Kunwari ay na-misunderstood ka ng iba or ang tingin nila ay ganyan ka pero hindi pala gano'n, no? Parang gano'n na pinapakita mo yung totoong ikaw talaga, kung ano ka na tao. Kung ano yung pagkatao mo, kung ano yung personality mo, kung ano yung attitude mo, yung tungkol sa'yo, pwede din ganon. Ano pa? Ang darating sa'yo. Offer, guys, it's a transformation. Or, kasi may butterfly, yan ang darating sa'yo, may mag-offer ng cup of love. Or, pero pure yung intention nitong tao na to. Para ba may vision siya, may nakita siya. Kasi bukas yung third eye niya na kailangan kanyang offeran na kailangan kanyang offeran. Kung ano man yung offer niya sa'yo. And makapagpabago to ng buhay mo. Malaki yung magbago sa buhay mo, sa status mo, sa ano yung magbabago, ano yung offer niya sa'yo na pagbabago na yan sa buhay mo, in short. Hindi. Magbabago, malaking pagbabago sa'yo sa status mo. Let's see. Hindi. Saan sa situation mo? Sa situation mo, guys. Yun, malaki ang magbago sa situation mo. Mag-improve yan. Pure yung intention niya, wala siyang balak na iruin ka kasi nakaputi. White. So, pure yung intention yan. Walang kapalit yan. Walang masamang balak. Okay? Malalaman nyo na lang kung ano yung offer niya sa'yo. Ano ba yung offer niya sa'yo? Yung darating na yan sa'yo. A new path, a new beginning, a new journey. Ang magsimula ng something new. Pwedeng relationship. Ano pa? Or ang mag-adventure kayo together. Or ang magsimula kayo ng relationship. Or a journey together. Or ano pa? Ano ba yung in-embody energy nitong person na to na darating sa'yo? Upright ba to? Let's see. Hindi, in reverse siya. What's with the Knight of Cups here? Actually ngayon, yung in-embody niya yung energy, hindi siya ganun ka-brave and courageous. Hindi siya ganun pwede din hindi siya ganun ka-positive sa pag-offer niya ng cup of love. So, gusto niya i-offer. Baka nagdadalawang isip pa to na mag-offer, na parang naduduwag ba siya na mag-offer sa'yo?
Hindi. Ah, kung hindi man nagduduwag ay ah, nag-aalangan siya. Nag-aalangan, kaya may delay. Nag-aalangan, that's why there's delay, no? The three of wands, kasi nag-aalangan pa siya na mag-offer niyan sa'yo. Pero, makapag-offer yun sa'yo. Yan ang energy niya ngayon. Bakit siya nag-aalangan na mag-offer sa'yo ng gusto niya i-offer sa'yo? Anong dahilan niya? Baka daw hindi siya makatulog, baka ma-stress siya, baka magkaroon ng insomnia, baka problema lang ba? Baka mawalan siya ng peace of mind. Ano pa ang dahilan niya bakit nag-aalangan siya na mag-offer sa inyo ng cup of love or kung ano naman yung offer niya sa'yo? Natakot siyang naisip niya siguro ma-destroy lang, masira, mag-end lang, matapos lang agad, or maruwen lang, ganun, na walang patutunguhan, ganun. Dahil saan? Bakit niya naisip yun? Dahil sa upright ba to? Yeah, sa upright pa lang ba kasi? Dahil baka goal mo na nasaktan siya o i-betray siya. Ano yung iniisip niya? Baka goal mo na saktan siya o i-betray siya? Oo. Baka may kinikip ka pang galit, no? Na hindi, or resentment na hindi mo binibitawan, o nag-hold ka pa ng grudge ba? Lalo na kung may nasabi yan sa'yo na masakit, or ano, ang tingin siguro sa'yo, may kinikimkim ka pang galit sa kanya with the Four of Pentacles, na goal mo na i-ruin siya, i-destroy siya, nasaktan siya, na i-betray mo siya, ganon. Hindi lahat ng tao ay ganon, ha, na naghangad na i-destroy talaga, lalo kung person kanya. Yung gaganti, kayo na iniisip niyan eh. Kung may nasabi man yan sa'yo na na masakit, or kung nagkaroon ng away, conflict sa inyo, baka ang tingin niya ganon ka, baka may gumawa na yan sa kanya ng ibang tao, kasi iba-iba kasi yung tao eh, meron talagang mga ganon, pero hindi lahat ng tao ay ganyan, ha. So wala siyang tiwala sa'yo, kaya nag-aalangan. Ay, ano bang feeling sa'yo ng person na to na may offer sa'yo? Anong feelings yun sa'yo? Hindi positive, hopeless, para nawala ng pag-asa, dahil yun ang iniisip niya, negative eh. Bakit, balak mo ba siyang gantihan? O nag-hold ka nga ba ng grudge sa kanya? Wala. Hindi ka nag-hold ng grudge sa kanya. Wala kang balak na gantihan siya. Kung may nasabi man siya sa iyong masakit, o may nagawa man siya sa iyong masakit, o kung nagkaroon ng away sa inyo or conflict, lalo na kung mabuti kang tao, you know what, guys? Kadalasan ng mga taong prangka, yun pa kayo hindi traidor. Yung mga direct ba? Pero yung mga, kung na-notice nyo lang, ako na-notice ko yun eh. Pero yung mga taong, yung akala mo kaibigan minsan, or yung akala mo yung mapagkakatiwalaan, yun pa minsan ang traidor pala. So, be careful din. Hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay mabuti ang kalooban nila o mabuti ang intensyon sa'yo o walang masamang balak. Minsan ay pinapairan ng iba talaga yung inggit kahit mabuti ka pa sa kanila.
Na-notice ko lang yan. Ewan ko lang sa inyo kung na-notice nyo din yan ha. Marami kasi ganyan na situation. Madaming ganyan na mga pangyayari kung naobserbahan nyo lang ha. Ano ang iniisip ngayon ng person mo na to na gagawin niya towards you sa kabila ng ganyan? Yung iniisip niya ay yung damdamin niya at yung energy niya ngayon. Upright ba to? Mahal lang talaga siya, guys. Teka. Upright to. Ang alamin kung ano yung nakatago, yung hidden, kung ano ba talaga yung totoo. Ganun lang, alamin ko ano yung totoo, yung hindi pa niya alam, yung hindi pa niya alam sa'yo, kung ano, kung traidor ka ba, o di, ganon, kung traidor ka ba, kung tatraidorin mo ba siya. Tingnan natin. Hindi. Kung, merong clue dito, kung sasaktan mo ba siya. Gusto niya alamin. Hindi. Kung gagantihan mo ba siya? Gagantihan, guys. Kung gagantihan mo ba siya? Hindi. Kasi wala ka namang, yung grudge, or hindi ka naman nag-hold ng grudge sa kanya. Wala ka namang balak na gantihan siya eh. Wala ka namang balak na saktan siya eh. Sa isip niya lang yun. Imagination niya, illusion ng isip niya. Nagagantihan mo siya, pero hindi. Gusto niya malaman kung gagantihan mo ba siya. Hindi mo siya gagantihan. Wala kang, binikit mo ng resentment, or hindi ka nag-hold ng grudge sa kanya. At wala kang balak o wala kang goal na traidorin siya o saktan siya. Wala. Minsan clouded kasi yung isip ng tao eh. Yun ang sabi ko, pag clouded yung isip ng isang tao, yung tao mapagkatiwalaan, ayaw nilang pagkatiwalaan, pagdududahan pa nila. Yung taong manipulative at sinungaling at hindi mapagkakatiwalaan, doon sila nagtitiwala. Diba? Kung na-notice nyo yan. Kasi magaling kasi mang-manipulate talaga yung mga, lalo yung mga mabula at yung mga sanay namang uto, mga ganon, at dumiskarte, mga ganyan. Ganon eh. So, ano yung possible kaya na mangyari sa inyo next nito? Itong person na yan. Upright ba to the Chariot? Let's see in reverse, guys. Yung next na mangyayari. Wala pang, mukhang iiwas pa tong person mo eh. Wala pang action from your person. Yung next na mangyari baka mamaya, bukas, ganun. Kasi hindi pa siya ganun ka-courageous and brave na ipursu ka. Naduduwag pa o may duda pa sa'yo, baka saktan mo siya, baka gantihan mo. Iiwas muna to, hindi ka pa niya ni-pursue agad-agad. Pero yan ang darating sa'yo. Na may offer na magpabago ng situation mo. Mukhang mas pipiliin mo na nito yung mag-heal siya. Yung ma-relax at makalm yung isip niya. Ano pa ang next na mangyari sa iyo ng person na yan? Kasi yan din naman ang darating eh.
See, magsasucceed to sa goal niya na mapangasawa ka. Oh. Makaka-recover din to sa sakit. Sa sakit. Sa sakit, may sakit siya. Ano yung sakit niya? Nervyos? Nervyos, guys. Asa nervyos niyan, guys? Kaya ganyan siya. Takot siyang gantihan mo. Ninervyos siya. Kaya, ano muna, kakalma mo na siya. Or, mag-relax mo na, i-relax nyo muna yung isip niya at damdamin niya kasi ninervyos siya. Ay, that's why mawala daw yung sakit niya, makaka-recover din siya sa sadness, sa negative emotion, sa mga pinagdaanan niya na yan, ng mga kalungkutan, and mawala daw yung sakit niya na nervyos sa kanya. Siguro gawa lang din ng mga spell ng iba yan na ninervyos yung tao na yan. May ganyan, yung iba babatuhin ka ng spell para o kaya gagawin ka nila ng spell or ritual. May ganyan eh. Para matakot ka sa kanila, para nervyusin ka, o kaya ibigyan ka ng sakit na nervyos, mga ganon. Oh. Actually, may alam akong pangontra sa mga ganyan, guys eh. Na para ano ba yung tawag doon? Dispel yung spells at curse na yan. Para tuwing sent nila sa yung spell at curse, madispel siya. Yung ganon. Si Angel si Tael yun sa akin nag-ano nun eh. Pero nag-guide nun. Para madispel yung spell at curse. Mga ganon. At mga negativities din ata. Pero yun nga lang, hindi ko pwedeng sabihin. Kasi, secret ko na yun. Gagamitin pa ng kaaway ko yan. Alam kong may mga enemy dyan, hidden enemy kasi, na nakikinood din kasi dito, guys. Kasi kumukuha sila ng information sa akin. Nagagamitin nila laging sa akin. So, sorry na lang. Kasi, mahirap na i-share ko lahat-lahat sa inyo. Meron naman na share pero konti lang, no, pagdating sa mga ganun. Yun lang kasi alam ko talaga, yun, ginaid lang naman ako dun. So, ayan, yung mga angels, kung ano, kasi yun, kailangan ko lang talaga yan. Kasi dahil sa, kailangan ko talaga ng mga ganyan kasi, you know what, may nakatakda kasi sa akin kaya ganun. Para bang katulad kay Moses, 'di ba? Meron silang mga yung breastplate ni Aaron na may mga stones, ganun. Kasi meron silang mission. Meron silang gagawin na great mission, yung i-save yung mga Israelites dun sa Egypt. O, di ba? Mayroon silang breastplate ng mga stones. O, di ba? Pero iba yun. Wala dun sa breastplate ni Moses. Wala dun. So, ayan, guys. Kasi, pag may mga mission, kasi, guys, may mga nakatakda. Takihin ka talaga ng mga kaaway, mga sa side ng mga kadiliman. Basta mga ganun yun eh. Ewan ko lang. Mangyayari na lang yan. Only God knows kung kailan mangyari yung mga ganyan. Kunwari, may mga nakadestino, nakatakda. Only God knows kung ano na yung mangyayari, kung kailan mangyari yan. So, yan. Ano kaya ang next na mangyayari pa sa inyo netong person mo na to? Kasi yan ang darating sa'yo, may offer yan na magbago yung situation mo. Hindi na yan tatakas-takas, hindi na iniiwas. Or kung may gumagawa ng scheme and deceit sa kanya o sa'yo, sa inyo, mawala na yan yung gumagawa ng deceit.
At ano pa, o hindi niya natatakasan pa yung mag-offer sa'yo ng cup of love, hindi na siya iiwas pa. Dahil mawala na yung nervous niya. Siguro may ano yan guys, may evil spirit yan. Pag may mga sakit yung tao, may evil spirit yan o may demonyo yan sa katawan na nagbibigay ng sakit sa kanya. Meron yan mga spirit or demonyo sa katawan kung bakit nagkaka-nervous yung isang tao. Pwede din sa kape, dahil sa kape. Ewan ko lang. Ano pa? Maganda sana kung malapit kay Catherine Craig, no? Di ba nagtatanggal yun sila? Tsaka yung isang lalaki pa. Yun, nagtatanggal yun ng mga demons tsaka evil spirit eh. Oh. Mm-hmm. Yun, maganda yung patanggal dun. Ng mga ganyan. So ano pa? Next na mangyayari o next na gawin nito ng person mo na yan towards you, magtatagumpay naman yan eh. Oh, matutupad yung wish niya, yung gustong gusto niya, makukuha niya yung gustong gusto niya. Ano yung gustong gusto niya? Ikaw? Oo, ikaw. Makukuha niya din yung gustong gusto niya, ikaw. Nervous lang yan, kaya ganyan. Ganyan pa yan ngayon. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo na to? Goal ka niya. Passionate siya sa'yo. Attracted talaga siya sa'yo. Dinidesire ka niya. More clarification with this. Ay, para bang ikaw lang yung talagang attracted siya sa'yo, na passionate siya sa'yo, na parang na-stuck siya kakaisip sa'yo. As in, na-stuck siya kakaisip sa'yo. Ganon. Hindi. Hindi siya na-stuck siya kakaisip sa'yo. Clouded yung isipan niya kakaisip ng mga tungkol sa'yo. About sa'yo, ganon. Ayun. Yun. Yun na yun. Clouded yung isip niya ng mukha mo, ng pangalan mo, ng tungkol sa'yo, about sa'yo. Ikaw yung laman ng isip niya. Yeah. Parang kahit saan siya tumingin, ikaw yung nakikita niya. Ganun ba yon? Hindi naman. Basta clouded lang yung isipan niya tungkol sa'yo. Ganun. Or kahit saan siya magpunta, naiisip ka niya. Ganun talaga yun. O ikaw yung naiisip niya kahit saan siya magpunta. O kahit anong ginagawa niya, naiisip ka niya. Mga ganun, clouded na yung isipan niya. Nang about sa'yo, ng mukha mo siguro, ng pangalan mo, ng tungkol sa'yo. Ikaw yung naiisip niya palagi. Clouded yung isip niya. O ikaw yung nasa isipan niya, no? Parang ulit-ulit kakaisip sa'yo, sa isip, kung silonggo pa. Isip ng isip sa'yo. Sa nagka-cloud ka na sa isipan niya. Ganon. Ano ang message ng angels sa'yo? Upright ba yan? Yes? What's with the King of Cups here? Magtatagumpay daw yan kasi mahal ka ng person mo. Oh. Or na deeply in love yung person mo sa'yo. Pwede din. Hindi na deeply in love. Mahal ka lang niya. Mahal ka niyan. Mahal ka. Mahal ka ng person mo na yan. Kaya magtatagumpay yan. Sa akin nga eh. Parang gusto ko na lang din magkaanak kami ng asawa. Ang tagal kasi nung nakadistin sa akin kumilos. Ang bagal-bagal. Meron din kasi nakadistin sa akin eh. Ang tagal niya kumilos. Ang bagal-bagal. Yun yung antay.
na makaalis na ako dito sa Pilipinas. At least, nakadestin naman eh. Ayan. Ito na lamang guys for collective reading.